Pag-usapan po natin ngayon, well, alam niyo po, malungkot na balita, nag-issue na po ang pre-trial chamber ng order na kakayanin pong harapin ni Tatay Digong yung kanyang confirmation of charges. Kung maalala nyo, nauna ng naudlot yung confirmation of charges at napagpaliban dahil nga doon sa hiningi ng mga abogado ni Tatay Digong na hindi na kaya harapin ni Tatay Digong ang paglilitis sa kanya. Matapos magtalaga ng mga di umanong mga eksperto, bagamat pumalso sila, no? Pumalpak sila doon sa naunang ekspertong rinekomenda nila, isa suspendido sa kanyang medical board, isa bias pala dahil kung ano nung sinusulat sa kanyang Facebook account laban kay Tatay Digong, yung tatlong mga dalubhasa ay nagsabi na kaya daw harapin ni Tatay Digong ang kanyang pre-trial confirmation of charges dahil nainindihan daw ni Tatay Digong kung ano yung anyo ng mga paratang sa kanya at kaya daw magbigay ng instruction si Tatay Digong sa kanyang mga abogado. Hindi ko po alam kung talagang dapat bang paniwalaan yung mga siyensyang yan, mga di ano mga ekspertong yan, pero sa tingin ko po, dahil ako naman, matagal ko naman nakasama si Tatay Digong bilang presidente at matapos ang kanyang pagiging presidente, alam nyo kasi ako po, pag ang tao na wala na sa kapangyarihan, lalo ako nagiging malapit. Kasi nga, wala na halos nagsisipsip sa mga taong tapos na manungkulan eh. Yung mga natapos na ang kanilang kapangyarihan. So, nung matapos ang kapangyarihan ni Tatay Digong, halos wala na namang bumabati kay Tatay Digong. Doon paragi ko siyang nakikita. Palagi ko siyang napupuntahan sa Davao, nakikipagkanta-kantahan doon sa bar ng kanyang kapatid na si Kuya Bong. At doon kami naging malapit. Matapos talaga siya na manungkulan. Eh, ganyan din po yung aking naging kwento sa buhay pagdating kay President Erap, no? Nung sila yung mga makapangyarihan, halos di naman ako makalapit. Si Tatay Digong, bagamat ako'y tagapagsalita niya nung siya'y presidente, ang totoo niyan, hindi naman kami naging personally close. Kasi nga, siyempre, limited naman yung pagkakataon, bagamat ang binigay naman sa akin ni Tatay Digong talagang pangako nung ako'y tinanggap ko yung pagiging tagapagsalita niya ay 24/7 access na nangyari naman, no? Sa tulong na rin ng mga taong nakapaligid sa kanya, no? Pero sa totoo lang, naging close lang ako talaga, personally close kay Tatay Digong matapos ang kanyang pagiging presidente. Nakilala ko talaga ang pagkatao ni Tatay Digong. Para talaga siyang yung lolo ko na talagang nami-miss ko na rin. Parehong-parehong ugali, parehong-parehong lengguwahe, parehong-pareho pong pananaw sa buhay, no? Kaya nga po, totoo po, nami-miss ko si Tatay Digong, pero pagdasal na lang po natin siya. Ang sabi ng mga dalubhasa na pinaniwalaan ng mga maestrado ng ICC, sapat daw ang pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong para harapin ang confirmation of charges. Yung confirmation of charges, dyan pa lang po magpipresenta ng ebidensya para malaman kung mayroong probable cause. Yan nga po yung pagkakaiba ng ICC sa ating sistema dito sa Pilipinas. Dapat sa Pilipinas kasi hindi ka ma-i-issuehan ng mandamiento de arresto, hindi ka mapapa-aresto unless meron ng probable cause, likelihood that the crime is committed and that the accused or respondent is probably guilty thereof. Pero dito po sa ICC, napakababa ng standards para magkaroon ng warrant of arrest, good grounds lang. At dahil nga po mababa ang kanilang standards, nandyan yung provision for interim release na pinagkait naman kay Tatay Digong. Kaya nga naniniwala ako na ang Tatay Digong hindi lang biktima ng kidnapping, biktima pa rin ng arbitrary detention. Kasi kung titignan nyo, yung mga patakaran ng mga naunang mga tribunal, bagong ICC, yung Tribunal for the Former Yugoslavia at saka yung Rwanda Tribunal na ako'y isang member din ng this council, halos lahat ng mga akusado doon, palibhasa, good grounds lang ang dahilan para magkaroon ng warrant of arrest, ay binibigyan ng interim release. Pero dito sa ICC talagang mailap sila magbigay ng interim release na hindi tama kasi good grounds lang naman yung dahilan, dapat balansehin yan doon sa pagkakaroon ng interim release dapat na pinagkait nga kita Tatay Digong. At ngayon po ay pagpapatuloy daw ang confirmation of charges, diyan pa lang malalaman kung merong probable cause, no? At nagpepresenta ng representative sample of evidence ang ICC, pero alam niyo naman, no, bago dumating ang February 23, ngayon pa lang naghahagilap ng mga testigo itong ICC, no? Nakakatawa naman, no? Sila ay meron daw good grounds para arestuhin si Tatay Digong. Pero sila naman nag-a-advertise pa para sa testigo para mapatunayan na merong probable cause. So, well, dyan na po tayo magkakaalaman, no? Kung talagang sapat ba yung kanilang ebidensya para man lang sa probable cause para magpatuloy yung paglilitis laban sa kanya. Pero sa tingin ko, kung talagang desperado sila
at sila ay ngayon pa lamang nag-a-advertise para sa mga testigo, siguro wala talagang probable cause, no? At hindi ako magtataka na baka may pag-asa naman si Tatay Digong makakauwi matapos yung confirmation of charges sa February 23. Kasi kung sapat-sapat na ebidensya, bakit ka pa mag-a-advertise? 'Di ba? 'Di ba yung pag-a-advertise mo parang indikasyon na talagang desperado ka na magkaroon pa ng mga karagdagang ebidensya dahil baka alam nila na hindi pa sapat ang ebidensya nila para man lang sa probable cause. Bakit? Kasi yung mga ebidensya pinaniwalaan nila, di yung propaganda ng mga kaliwa at saka ng mga dilawan, no? Na pumapatay daw si Tatay Digong ng 30,000, and yet kita nyo naman doon sa formal indictment lamang kay Tatay Digong, mahigit 40 lamang ang linistan nilang biktima ng patayan. And yet, sa kanilang mga press releases, kasama ng mga releases ng mga prosecutor, mahigit 30,000 daw ang namatay sa war on drugs. Nasaan na yung mga biktimang yan? Sige nga, pakita nyo nga yung mga death certificate ng 30,000 na yan. Wala na ba silang mapakita, di ba? Kaya naman ako, huwag tayo mawalan pag-asa. God is good and He will not allow a just man to be victim of injustice. Sa tingin ko naman, kung hindi magdedesisyon yung appellate tribunal na walang jurisdiction na ang ICC at pwede nang palayain si Tatay Digong, baka naman magdesisyon sila na wala talagang probable cause. Kasi kung malakas na ang kaso nila, bakit pa sila mag-advertise para sa mga karagdagang mga testigo, di ba? Sentido ko mo naman yon. Kung talagang airtight na ang kaso mo, di mo na kinakailangan ng karagdagang mga testigo. Mantakin nyo, nag-advertise pa, desperado. And yet, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aagilap ng mga testigo. Yan ba ang tinatawag nilang katarungan yan? Katarungan, ICC version. Jail now, get the evidence later. Naku, napakasakit po talaga ng kapalaran ni Tatay Digong. Anyway, pag-usapan din po natin itong controversy na naman tungkol sa China. Ulitin ko po ang katotohanan. Ang China po ang pinakaimportante nating trading partner. Napakalaki po ng kalakalan na nangyayari sa panig ng Pilipinas at ng China. Wala pong papangalawa na malapit pagdating sa China. And make no mistake about it, talaga pong pinakamalaking inaangkat nating mga kalakal ay nanggagaling sa China. In fact, mahigit 25% po ng lahat ng ating imports ay galing sa China. Pangalawa, ang China po ngayon ang pinakamalaking pinanggagalingan ng direct foreign investments dito sa ASEAN. Umaabot po yan sa bilyong-bilyon, pero ang karamihan po, yung 2.5 billion, mga ganyan, napupunta dun sa mga karatig bansa natin sa ASEAN, gaya ng Thailand, Indonesia. Sila po mga minimum 1 billion foreign direct investments, no? Pero ang Thailand, ang Malaysia, ang Indonesia nasa 2 billion plus. Ang Pilipinas wala pa pong kalahating bilyon ang naipapasok na foreign direct investments sa China kasi nga tinuturing natin silang kalaban. Pero ang pinakamatindi na po pwedeng maibigay ng mga Chino ay yung turismo. Kasi ang Thailand, halos 10 million doon sa 35 million naging turista nila ay galing sa China. At ito ay mga hindi ordinary mga backpackers. Ito yung mga big spenders na mga turista na nag-average ang stay na 1 linggo at gumagastos talaga ng pera para sa good time. Samantalang ang Pilipinas, wala pa pong 1 million na Chinese na nakukuha. At tayo nga po ay kulelat na pagdating sa tourism arrival. Tayo po sa Southeast Asia ngayon ay naunahan na ng Cambodia. At ang nauunahan na lang natin in terms of arrivals of tourists ay mga bansang Myanmar, Laos, at saka East Timor. Di ba nakakahiya yan? Na talagang yung mga kulelat na mga bansa yan, yung mga kasama natin pagdating sa tourism arrival, kasi nga walang ginagawa ang ating mga opisyalis ng ating bayan, kundi awayin ng China. Bakit naman sila para magbakasyon sa Pilipinas? Gayong parang meron silang nararamdamang banta sa kanilang buhay kapag sila ay pupunta dito sa Pilipinas. O di ba, sinabi dati ni Secretary Gibo na merong batas daw ang China na lahat ng Chino, lahat ng kanyang mamamayan ay secret agents ng China. Naku naman, bakit naman gagawa ng batas para secret agent nga ba't mo naman bubukingin yan at gagawin mo pang batas para malaman ng lahat, no? At ngayon naman, ito si Tariela. Alam mo, sa larangan po ng international law, alam ko hindi naman importante yan si Tariela sa ating buhay. Dahil siya ay nasa Coast Guard lamang. Siya ay hindi naman natapos sa PMA. Yan pala ay kinik out dahil sa dishonesty sa PMA, no? So wag naman siya mag-asta-asta na parang ang galing-galing niya.
dishonest naman pala siya kaya nga napunta ng Coast Guard, civilian agency, hindi sa militar kasi hindi nga natapos sa PMA at talagang dahil sa cheating ay di umano yan ay napilitang umalis ng PMA. Ang problema, lahat ng mga binibigkas ng mga salita na gagaling sa bibig ng mga opisyalis ng Pilipinas ay tinatanggap na yan ay salita ng buong Estado. Kaya nga itong si Tariela, nung siya ay nagsalita at talagang pinula ng China at sa likod niya ay mga caricature ni President Xi na talaga namang nakaka-insulto, no, na pinalalabas na siya ay parang monster, yan po talaga ay dahilan para magalit ang hindi lang ang publiko ng China, kung hindi ang kanilang mga opisyales. Unang-una, ang kanilang presidente Xi naman, siya ay namumuno ngayon ng pinakamaraming mamamayan ng bansa sa buong daigdig dahil bilyon-bilyon po ngayon ang mga Tsino. Pangalawa, sila po ngayon ang pinakamalakas na ekonomiya na talagang natalo na ang Amerika at dahil nga po dito, sila ngayon ang pinaka-importanting partner natin pagdating sa kalakalan. Kaya lang, hindi nga tayo nakikinabang pagdating sa foreign direct investments kasi natatakot sila dito sa ating bayan dahil tayo'y inaaway nilang pilit. So nung nagsalita si Tariela ng puro insulto sa China at sa likod niya ay mga karikature na nangiinsulto kay President Xi, kahit sino na mababubuisit. Bagamat ito talaga mas nakakabuisit kasi opisyalis ng gobyerno nagsasalita. Never mind na hindi nagtapos sa PMA yan, Tarielang yan. Under yung laws on state responsibility sa international law, maski sarhento po yan, yung gawain niya, ay po pwede magkaroon ng state responsibility. No? Dahil lahat po ng organs ng state, lahat ng opisyalis ng ating gobyerno ay tinuturing na ahente ng Estado, state agents. So natural, nung nagalit hindi lang ang publiko, kundi na mismo ang gobyerno ng China dahil napastangan ng kanilang presidente, naintindihan natin yun. Bakit? Si Marcos Jr. nga, sinasabi ng kapatid, bangag-bangag, meron bang ganong caricature si President Xi kapag siya nagsasalita? May ganyan bang caricature si Marcos Jr. na bangag-bangag in the background habang nagsasalita ang mga opisyalis na Chino? Wala. Kasi respeto naman yon doon sa mga leaders ng mga bansa, lalong-lalo na yung bansa na ating kapitbahay na napaka-importante nating trading partner. Hindi naman pipitsuging bansa yan. No? Bakit kasi iniinsulto ng ganun? At hindi ko maintindihan kung bakit ito pang mga senador at yung mga isang dating retiradong justice, nakisali pa sa gulo at talagang dinidepensahan pa itong Tariela na hindi naman talaga katungkulan ni Tariela na magsalita tungkol sa panlabas ng relasyon ng Pilipinas. Ang trabaho ng Coast Guard ay graduhin na ligtas yung mga mamamayan natin habang sila naglalakbay sa ating mga karagatan dito sa Pilipinas. Dapat in-inspect nyo na seaworthy yung lumubog na ferry na papunta ng Hulo at naging dahilan kung bakit hindi bababa sa 15 ngayon ang namatay. No? Yan ang trabaho ng Coast Guard. Hindi trabaho ng Coast Guard na makipagbalitaktakan laban sa mga opisyalis ng mga bansa. May trabaho ng ganyan ay ang Department of Foreign Affairs at ang Presidente. Ang problema, ito naman si Auntie Claire, palibasa siya ay tagapagsalita ng Pangulo, abay, binigyan ng basbas at ginawa niyang salita ng Presidente ang mga ginawa rin ni Tariela. Di lalo pang lumaki ang problema dahil yung insultong ginawa ni Tariela sa pagkatao ng Presidente ng China, dahil yan ay sinusugan ng presidential spokesperson, naging pula na rin ng Presidente mismo. So ngayon, may tunay talaga tayong problema. Kasi ang tingin ng China, yung pag-insulto ni Tariela, dahil yan ay inako at binigyan ng basbas ng presidential spokesperson ay pag-insulto mismo ng pagkatao ng presidente ng Pilipinas. Kasi kayo naman mga Chino, maglabas din kayong karikature na babangag-bangag, ngiwi-ngiwi ang ating Marcos Jr. Ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. Ganyan na kaya dapat si President Xi nang makita ng lahat naman ng katotohanan. At kung tayo magfo-footnote kung bakit sinasabi natin bangag-bangag ang ating presidente, ayan si Amy Marcos. Siya ang footnote. Panganay na kapatid. Paano magsisinungaling yan? Paano magkakamali doon sa kanyang paratang na bangag-bangag ang presidente natin? Ang sa akin lang, ang ginagawa kasi nila, ang totoong issue ngayon sa Pilipinas ay yung bangag ang presidente at dahil dito, hindi niya nabibigyan ng solusyon ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin at ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil ganyan nga ang presidente at talagang ayaw naman magpagaling at ayaw tumigil sa bisyo, ginagawa nila, linilihis nilang issue. Ang ginagawa nila, classic wag the dog.
humanap ng kalaban nang sa ganun magkaisa ang bayan laban dun sa kalaban. At yan ang ginagawa nila ngayon, nais nilang isipin ng mga Pilipino na ang kalaban ay ang China. Paano mo naman kakalabanin ang China? 25% ang lahat nating inaangkat ay nanggagaling sa China. Mantakin ninyo kung ano mangyari sa atin kung yung 25% na yan ay hindi natin maaangkat galing sa China, saan tayo kukuha? At bukod pa dyan, yun nga, anong mangyayari dun sa kakaunti nating ine-export sa China? Dahil alam naman natin na ating durian, mga prutas, nakakarating din ng China. Baka lalo pang mawala ng hanap buhay yung ating mga magsasaka na nagtatanim ng kung ano-ano na sa ngayon po ay binibili ng mga Chino. O, di ba? Ah, ang problema, dapat si Tariela at saka yung kanyang mga kaalyado kasama ng mga antivirus, ang mga retired na justice ng Supreme Court, dapat naman yan pabayaan na natin na gawin ang trabaho nila ng mga taga DFA. Dahil itong panlabas na relasyon, yan naman ay trabaho nila. Hindi ko sinasabi na napakagagaling ng ating mga career diplomats. No? Sa totoo lang, marami akong talagang doubts kung talagang marami sa kanila ay magaling dahil magaling lang sila makipagsosyala. No? Pero at least, hindi sila gagamit ng lengguwahe at ng mga asta na alam nila na ikagagalit ng ibang mga bansa. Yun lang ang basics. Kasi itong si Tariela, no sense. Wala siyang sense of awareness na lahat ng sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya ay gawain ng Republika ng Pilipinas dahil siya isang state agent. Dapat kasi, bago siya magsalita, bago siya maglagay ng mga caricatures, isipin niya, bilang isang opisyalis ng gobyerno, ang gawain niya ay hindi gawain ng Tariela alone. Lahat ng kanyang salita ay salita ng Republika ng Pilipinas. Ako, hindi ko naman salita yan. Dahil ako, pinangangalagaan ko yung China bilang isang pinakamalakas na bansa ngayon sa buong daigdig at nais ko sana ng Pilipinas ay makinabang sa kayamanan din ng China. Bakit? Kasi ang lapit-lapit naman natin sa kanila. Ba't hindi tayo makikinabang? At kinakailangan naman natin talaga magkaroon ng karagdagang kayamanan bilang isang bansa nang maitaas naman ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Walang masama doon. Tawagin nyo na kaming pro-China o hindi. Pero ako, hindi pro-China tingin ko sa sarili ko. Kapag ako'y nagnanais ng mas mabuting relasyon sa China para tayo magkaroon ng mas maraming turista galing China at magkaroon ng mas maraming puhunan galing sa China, yan ay dahil alam ko na yung puhunan at mga turista na galing sa China ay magdudulot ng mas mataas na antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Makikinabang tayo sa kayamanan ng China gaya ng ating mga karatig bansa, Thailand, Indonesia, Malaysia. Kaya nga naiiwan na tayo pati ng Cambodia. Kasi pati Cambodia ngayon, nakulelat din dati, ay nakikinabang na rin sa bagong yaman ng China. So hindi ko maintindihan bakit masukista itong mga Tariela, mga antivirus, mga ex-justice na retired, bakit ayaw nila tayo makinabang dito sa bagong yaman ng China? Samantalang tayo ang napakalapit. Nandun lang sa kabila. Tumayo kayo dyan sa Manila Bay. Pag tumanaw kayo doon sa karagatan ng Manila Bay, kabila niyan, China na. Dahil yan nga ang South China Sea, di ba? O ba't ayaw nang makinabang dyan? Ayaw nyo ba na bumaba yung hanay ng mga nagugutom? Ngayon kasi marami pa sa kalahati ng ating populasyon na nagugutom. Kung kinakailangan talaga ng kapital at ang turista galing sa China para mailigtas sa kagutuman ang maraming mga Pilipino, bakit hindi? Ako'y Pilipino, nagmamahal ako sa interes ng Pilipino at alam ko na mas makakabuti sa interes ng Pilipino ang mas maraming puhunan at mga turista na galing sa China na hindi mangyayari yan kung hindi man lang natin sila re-respetuhin at ang kanilang mga leaders. Sige nga, mabuti na nga lang walang gumagawa ng caricature kay Marcos Jr. ng mga dayuhan Kasi ako, miski hate na hate ko siya, siguro pag dayuhan ang gumawa ng caricature dyan, hindi ko rin matatanggap. Kasi kaming mga Pilipino, tayong mga Pilipino, pag sinabi natin bangag, karapatan natin yon. Dahil Pilipino tayo. At alam natin, yung mga buhay natin ang naging miserable dahil nga bangag-bangag yung presidente. Pero kung dayuhan ang gagawa niya, hindi ko pa rin matatanggap yan. Yan pong ngayon ang nangyari kay Tariela. Ganun na nga ang itsura niya, tapos palalabasin pa niya na hindi mabuti ang itsura ng Presidente Xi, di talagang hindi maganda tignan. It's the ugliest sight of them all. Anyway, mga kaibigan, tayo naman ay nagdidiskurso lamang sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay natin. At sa totoo lang po, kinakailangan natin makinabang sa bagong yaman ng China sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas malapit na pagsasama
lalong-lalo na dahil ang China po ay ating karatig bansa. Awayin mo na ang iyong kamag-anak, 'wag lang ang iyong kapitbahay.